Okay, hi guys, this is Kuya Ben Crypto. So, quick update lang tayo sa sa market. Kung ano yung naging trend ng market, ano nangyari sa market, and ano yung possible na mangyari sa market. So, yon, currently nasa 1 day time frame tayo. So, dito binasag niya yung per value gap natin dito sa 1 day time frame. So, yung first per value gap is itong itong 108 308.2 tsaka 106.461.6. Kasi ang expected natin dapat i-reject na to, 'di ba? Para magdire-diretso yung momentum. Kaya lang ang nangyari, so binasag niya yung per value gap. Kaya ang possible na mangyari dito, kukunin niya ulit tong 102 252.8 na per value gap natin dito sa baba. Ngayon, dalawa yung possible. Either i-reject niya na to kagad, yung 102,252.8, or kunin niya tong liquidity dito sa baba na 100K. So, yan yung possible na mangyari dito. So, nasa 1 day time frame tayo. Pero kung mapapansin nyo sa higher time frame, sa 1 week, so still bullish pa rin naman to. Still bullish pa rin yung market dito kasi nagkaroon na ng rejection dito. So, ang possible na mangyari, ano pa rin siya, hindi pa rin siya umabot dito sa sa per value gap natin. So ang per value gap kasi dito is 100k. So yun yung per value gap dito. So ngayon sa 1 month, check natin kung ano yung trend. So bullish trend pa rin naman siya eh. So meron pa rin dalawang rejected pa rin dito. So parang ito nag-i-start pa lang kasi June pa lang naman eh. So parang itong candle na to is starting pa lang. So check natin kung ano yung possible na mangyari dito kay BTC. Pero currently, market is possible na balikan tong 102. So ito yung nakikita natin dito. Possible balikan niya tong 102. Or itong 100k sa baba na liquidity. So kung babasagin niya to, ang possible na kunin niya is itong per value gap natin sa 1 month na 91k. So yan yung possible na balikan niya kung babasagin niya to. So yun, kahit sobrang kahit sobrang ganda ng mga news. So ganun pa rin yung bumaba yung market. So ang aabangan natin kung ito ba is bumibelo lang. Kasi kung ito i-reject niya ulit, possible, lumipad na talaga. Ang kailangan talaga niya dito, basagin niya tong all-time high. Pero kung hindi niya babasagin yan, tapos babalik dito sa per value gap natin na 102, possible basagin niya tong per value gap na to, na 102. Tsaka 97. Ang kukunin niyan, possible itong 91k. So, that's for BTC. So, update lang tayo hanggang kay ETH mo lang muna. So, kay ETH, nasa 1 day time frame pa rin tayo. So, ito yung 1 day time frame natin. So, na-break, 'di ba? Na-break siya. So, ito yung una. Ngayon, ang possible na kunin niya dito kay BTC ay kay ETH, kung ito babasagin niya, possible kunin niya tong liquidity. Tong liquidity sa baba. So, ito. Yan. Itong 2-3. So, kung ito babalikan niya and then mare-reject, magkaroon ng liquidity sweep. So, ito na siguro yung buwelo ni ETH din. So, parang kay BTC lang din. Bumibelo lang sila. Pero kung babasagin niya yung na yan, liquidity na yan, ito yung kukunin na possible niyan. Itong per value gap sa baba. Nasa 1 day tayo. So, 2314.62 tsaka 2226.76. So, ayan yung possible na kunin kung sakaling babasagin tong liquidity. So, i-check natin sa yung trend nung ETH sa higher time frame. So, sa 1 week, kung mapapansin nyo sa 1 week, yan. Ang per value gap natin dito sa 1 week is same lang din. 2314.62 tsaka itong sa baba. So, itong 1876.55. So, ayan yung natin, per value gap natin sa 1 week. Pero kung mapapansin nyo, ang possible na balikan talaga is itong si 23. So, once na ma-reject tong si 23, possible kunin na si 3K. So, ito. Itong per value gap sa taas.
So, ito yung possible na kunin. Yung 2921, so, yan yung possible na kunin niya. Tsaka itong 3140.20. So, yan yung kay ETH. So, currently, ang possible, either itong liquidity na 2386 or itong per value gap ang i-reject niya na 2314.62. Once na rejected, possible umangat. Kunin si 3K. So, yun lang naman. Quick update lang tayo kay ETH and BTC. For Solana, XRP. So, tilipin din natin sa XRP. Check natin sa 1 day. So, ito yung ano natin kagabi. Sa 1 day. So, kung mapapansin nyo, binasag niya itong per value gap natin. So, ngayon, ang possible na kunin yan is itong 2.0602. So, ayan yung possible na kunin niya, yung liquidity. Once na rejected yan, possible, ang kunin niyang liquidity is ito, sa baba. Pero check natin sa higher time frame kung meron tayong makitang per value gap dito. So, dito yon, meron tayong kay 1 week. So, ito yung per value gap natin dito ay 1 week. So, yan. 2.1758 tsaka 1.6418. So, once na rejected tong 2.1758, so, possible bumelo lang din to ulit. Nagkaroon lang ulit ng retracement dito. Kaya ang possible dito, kung i-reject, lilipad na ulit to. Baka possible kunin niya ulit itong liquidity sa baba or itong sa taas. So, yun yung nakikita natin kay XRP. For Solana, check natin 1 day. So, sa 1 day, so, tanggalin natin tong ibang ano. Yun, kung mapapansin nyo, ito currently nasa si Solana. So, nasa liquidity. So, 141. So, ito yung nakikita natin. So, once na rejected to, possible, balikan yung 1 day per value gap. So, di pa naman siya totally, nasa 1 day tayo, di pa siya totally breakout. So, lang yung possible na kunin niya. Tapos, kung hindi niya yan, kung ito is magkakaroon ng rejection, ang possible na kunin yan is ito. Itong 1 to 125. Pero kung magkakaroon ng breakout, ito yung possible na kunin niya, 125.325. Pero once na rejected, possible kunin na yung liquidity sa taas. Ayan yung possible na kunin niya. Once na rejected yan, magkaroon ng liquidity sweep, possible itong 179 ang kunin niya or itong 187. So, let's check kung ano yung possible na mangyari sa market. So, yun, update lang tayo. This is Kuya Ben Crypto. Peace out.